member of God's Helping Hands Catholic Charismatic Community at Salt Foundation, ang lingkod ng ating Panginoon, Brother Art Salceda. Pray natin ang Lord ng Panginoon. Amen, glory to God. Yan po mapumot sa balik. Dahil dahil po mga Panginoon. Ayan. Amen. Balikan sa mga palang gabi po sa inyong lahat. Isama na ang mga pala sa ating Panginoon. Para pag-isama natin. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Kaya usapan natin ngayon ay ang kahalagaan ng pagtuloy na pwede. Pero bago yan, nais ko muna tumatawag tayo. Pwede ako sabayan. Na the song goes this way, no? Okay, iba tayo natin. Ilong. Yan. Okay, kilala kita. Sigurado ako, pagdating mo dito, ang una mong hinanap ay kakilala mo. Amen. Nasaan ko yan? Nasaan ko yan sa brother? Sigurado ako, yan katabi mo, kilala mo rin. Amen. Pero naman sa prayer meeting, di ba? Nasaan ko kilala ko dito? Brother, sister, pero kayo, bubulihin ko lang kayo, ano? Okay lang ba? Okay. Kung hindi kayo kunin ko yung konti, kasi yung prayer meeting, yan na lang palagi ang kasabi mo. Okay, the song goes this way. Wait. Yun. Okay. Anthony is from... It's not so this way, ha? So what there? Sa'yo mga ngiti, sa'yo mga katawa, ha! Kilala kita, ikaw ay si Kristo, nagliwanag ang buhay ko nang makilala kita. Okay, pero may action yan. Okay? At nais ko yan ang aking guest. Okay na ba? Aking sister wife. Sister wife ng aking ex-girlfriend. Now my lifetime partner. By the way, para po sa inyo ko naman, ako yung isang guro, may profession. Nagawa rin natin kung siya. Nakita kami after 3 years sa SM. Ako, dali dumadaan ako sa SM. Nakita ko dali lang, sila po yata ito. And nagsimula na ang aming life. And then, okay, the song goes this way. Bababa mo lang. The song goes this way. Kilala kita, ikaw ay si Kristo, sa iyong mga ngiti, sa iyong mga tao. Sino ka? Ha! Kilala kita, ikaw ay si Kristo, nagliwanag ang buhay ko nang makilala kita. Okay, tayo. Go! Kilala kita, ikaw ay si Kristo, sa iyong mga ngiti, sa iyong mga katawa. Kilala kita, ikaw ay si Kristo, nagliwanag ang buhay ko nang makilala kita. Pagkakita mo to, dapat naharap kayo ka dito. Yan. Pagkatapos, mamaya iikot tayo. Iba naman ang hanapin. Huwag naman yung kailangan na tayo mo. Kung sa tayo, ha? Nakakilihan tayo, ha? Okay. Magharap mo na kayo. Magharap. Okay. Debo, siguro. Kilala kita. Magharap kayo. Yan. Ikaw ay si Kristo. Sa iyong mga ngiti. Sa iyong
sa'yo malakad. Kilala kita, ikaw ay si Kristo, ay nagdiwang buhay. Kilala kita, ikaw ay si Kristo, pagdating mo dito, hanay ka sila dito ako. Dito ako, akin lang ito. Diba, ito umiikot kayo? Eh, naman tayo dadaan sa ating human life. Kahit kung sa atin yung kanang kamay, ilagay mo sa iyong puso. At higin mo ang bawat tibok ng puso niyo. Yang tibok na yan ay ang tanda ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Alam mo, kapatid, maaaring natulog sa bibig. I guess some of them were not able to open their eyes again. You know why? Ask me why. Sabay-sabay. Malakas. At malakas. Kasi oras na nila. Okay. This morning, hindi na sila naisip. Yung mga hindi na kasi, maraming plano sana ngayon. In fact, iba doon ating sana ng prayer meeting. And yet, they were able to open their eyes to why? Because they're like, pero ikaw, matatalit ka ng niyayaya dito, ayaw mong tumating. At kapag inisip niyo, Lord, wala silang kumain dito sa pusa natin. Kahit tatayo, at tayo tutulog sa ating Panginoon, at receive na lang yung kahanan. Lord God, again, Father, this man, Lord, Spirit, yung puso, Lord God, salamat Panginoon sa dito. Hindi pala salamat sa pagtibok ng puso ito po na tanda ng pag-ibig mo, tanda ng pagmamahal mo, tanda ng pagpapatawad mo, Panginoon. Lord, salamat po kay umaga namin sa pag-ibig. Lord, salamat sa maghapon nito ang pag-ibiyaya mo. Lord, salamat po sa gabi nito. Hindi ka rin adalo ng prayer meeting mo. Pasalamatan ka, sambahin ka, nakilayan ka. Lord, gawin sa awitin ito. Mapasalamatan ka namin. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba.
kaya ako lang sa ating pag-aaral ngayong gabi. Pero bago yan, nais ko muna na aking ipakala ko sarili. Ako po ay isang professionally professed, labeled third order, labeled order of teacher. Dito po sa, ano simbahan niya? Hindi yung anak. Parang mga, sa akin ng mga, sabi ni Brother, sabi niya, kami ang dating daan. Sabi ng mga Iglesia ni Cristo, kami ang tamang daan. Tamang daan. Iglesia ni Cristo. Dapat, Brother Sugar, Iglesia ni Cristo, tamang daan. Katoliko, walang natatandaan. Anong simbahan yan? Manawag! Are we saan? Sa? Ito na sa Quezon Ab. Santo Domingo. Naku naman, sabi na eh. Okay? Okay, at the same time, ako isang adopted speaker ng Gracia Latingan dito po sa may Kainga as my community. At the same time, ako po isang speaker and member ng SOP Foundation. Very proud of it. Ano ba yung SOP? Servants of the Almighty and Loving Trinity. Ako po si Father Art C. Salceda. Ako man hindi po ako related kay Governor Salceda. Kay Mayor Salceda ng Bicol. Hindi po ako taga-Bicol. Ako po, ang mother ko taga-Bohol. Ang ate ko taga-Lente. Hindi ko lang paano nagkaintindihan. Waray ka kamisaya. Waray ka Pilipan. Hindi ko lang. Baka forefathers ko. Okay? At sa gabi ito, mapatay na ang pagkalan ay kahalagahan ng prayer meeting. Ano ito? Prayer meeting. Ito mo yung katabi mo? Yan ba yung katabi mo last time? Yeah. Pero ba't tayo pa natin mag-upuan niya? Nasa niya? Nasa niya? Ay, ito ba mahalagang prayer meeting? Okay? Sige tayo. Okay. Sabi sa Hebreo, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Dahil ang nakasanayan ng iba, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa-isa, lalo na ngayon nakikita natin, malapit na ang araw ng Panginoon. Ano sabi? Ano sabi? Huwag kaliligtaan. Sino mo yung sabi mo? Sabi mo, kapatid, narinig ko yun. Kaya atin ka palagi ng prayer meeting. Para natin Diyos sa buhay. Sabi, huwag kaliligtaan, no? Huwag kaliligtaan. Tuloy natin. Ito isang kwento tungkol sa isang apostle ng Jesus, no? At ayon sa Juan, no? Sabi ko, napakita si Jesus sa kanyang mga lagat. Kinakamihan ng araw din yun, ng unang araw sa linggo, nagpito ng mga lagat. Ipinili na ang mga pinto dahil sa takot na sa mga Hudyo at tumating si Jesus at tumayo sa kanilang kaibigan. Napadala kay papaypaan sa inyo. Nakapili. Nalagay ba nakapili ng pinto? Kung paano tayo nasa ano pala yun? Pwede. Ano na yung pwede? Ano nga? COVID. Diba nakasarama ang pinto natin? Bawal lang lumabas. Amen. Dudungaw ka lang sa may pinto. Ako minsan, no? Nalailip ako, brother. Yung motor ko. Sa libo ng yung mga nag-start ko. Tapos, sa daan, pinandar ko. Maya-maya, andyan yung barangay, tago naman lang, may CCTV. Nakita ko, may CCTV parang, sabay tago ko gano'n. Pinahilip ko lang naman. Pero sabi, nakapilit ang pinto. Nakasara. Ano nangyari? Sabi natin, unang araw sa linggo, kailan nabuhay si Jesus? Ano naman tayo? Wala katoliko na naman. Wala naman. Anong araw buhay si Jesus? Linggo. Anong unang araw ng kalendaryo? Linggo rin. Tama na. Unang araw ng linggo. Kaya naman yung panahon sa ngayon, may lumalabas sa kalendaryo, ang unang araw ay Lunes. Sino yan? Palang ba daw? So natin, nagtipo ng mga
ipilitin lang ang Pilipinas dahil sa takot sa mudyo at gumaling Jesus. Makabilang na ulit. Hindi natin. Makabilang na pito. Kapayapaan sila. Bakit kapayapaan? Kasi takot sila. Okay? Hindi natin. Pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila kanyang mga kamay at kanyang pagdiliran. Kaya nga nagalak ang mga alagad natin na makita nila ang Panginoon. Sinabi nga po ni Jesus sa kanila, kapayapaan sumainyo. Kung paano ako isinugo ng Ama, kayo din naman isusugo ko kayo. Pagkasabi niya ito, hininghan niya sila at sinabi sila, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu Santo. Sabay-sabay tayo. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Last time. Inhale, exhale. Yan ang hininga ng buhay. Ngayon, subukan mong hiningan niya tayo. Pag hindi mag-isa yan. Sabi, piningahan nila ang Jesus. Okay? Tanggapin niyo ang banal na Espiritu Santo. Tuloy natin. Ang kainumang mga kasalanan na inyong pinatatawad ay pinatatawad na iyon sa kanila. Ang kainumang mga kasalanan na inyong pinatatawad ay ang ito'y hindi ipinapatawad. Pinatatawad. Okay. Nung magpakita si Jesus, sino yung absent? Si Ama. Tingnan mo yung kapatid mo. Si Tomas pa yan. Kapag natawa na, bakit? Si Tomas ba? Si Tomas lang. Lumawala ito. Yung unang permitting ang absent si Tomas. Kaya hindi niya natanggap yung biyaya. Okay? Kaya yung madalas absent sa prayer meeting, walang blessings yan. Tulungan na yun, gusto mo kapatid. Narinig mo yun. Huwag ka nakasira absent. Palataan natin Diyos sa buhay. Tuloy natin. Ang unang absent ay si Tomas. Na. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala. Feeling proud pa naman, mamalaki pa. Ang absent na mamalaki pa. Hanggat hindi mo nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, kailangan ng proof. Okay? At hanggat hindi ko nilalagay ang aking daliri, ito yung atawa ka na kanyang daliri. Ang hirap kayo ito ba? To see. Ang hirap sa ating mga kapatid ko, to see is to believe. Amen. Thank you, Lord. Believe and you will see. At eto na na. Napakita na si Jesus. Ano ginagawa ni Tomas? Lord, ikaw ba yan? Kasi yung nasuwa ko pinakalikot yung sugo ni Cristo sa tayo niya. Ikaw ba talaga yan? Okay? Ano sabi niya? Sabi ko, Tomas, ilagay mo yung daliri sa at tignan mo ang aking mga kamay. Tomas, halika dito. O yan, nakita mo aking daliri, aking mga kamay. May butas. Ilagay mo yung kamay sa aking tagiliran. Nakita mo na. Proof, ha? Okay? Huwag ka na magalaman pa. Sabi ay maniwala ka na. Doon na niniwala si Tomas. Ano sabi niya? Sabi ko si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Saan sinasabi ito? Ito na naman tayo. Sagot ko naman tayo. Saan sinasabi yan? During sa pagkamisa. During consecration. Diba? Sinasabi, Panginoon ko at Diyos ko. Tinaas ang hostya, Panginoon ko at Diyos ko. Tinaas yung chalice, Panginoon ko at Diyos ko. Ang problema, at yung mga katoliko, pag tinaas yung hostya, ang ginagawa natin, yumuyo ko. Pagbaba, wala. Basta, tinaas yung chalice, yung ginagawa ko, yumuyo ka na naman. Pagbaba, wala ka naman. Eh, actually, alam mo problema dito? Hindi kayo magtagpo ni Father. Pag tinaas yung hostya, titigan mo, doon ka humili. Lord, isa ka naman ako. Paano yung tinaas yung chalice, titigan mo, doon ka humili. Yun yung part ng misa, the best kang humili sa Diyos. Amen. Kaya titigan mo yan. Lord, mag-aaway naman ako, ingatan mo na. Lord, yung pangailangan namin, ibigay mo. Amen. Kasi sa tabi ka kapatid, huwag ka masiyo po ng Diyos po. Nawawala yung blessing.
formal gathering or service which prayers are offered. Sino mga prayer request? Ang yaman mo ng committee ito, walang prayer request. Wala kayong prayer request? Hindi pwedeng pupunta ka dito, wala kang prayer request. Kasi sabi, prayers are offered. Kaya sino ng mga may prayer request? Yan, taas mo. Pag dito, hindi pwede yung dito mayabang. Lahat ito makasalanan, amen? Amen. Kaya wala pang pasok ng kalangitin, iyabang kasi. Amen? Prayers are offered. Ay kay kumpare Oxford Dictionary. So, tuloy tayo. Layunin, ang layunin ito? Nagbibigay suporta sa mga dumadalo. Kaya dapat dumadalo kayo. Speaker wala, dapat dumadalo kayo. Ano pa? Ano sinasabi sa pulong panalangin? Pulong panalangin, prayer dito. Ano yun? Okay. Masalamatan Diyos sa kanyang pag-ibig. Ang sino unang nagmahal? Ang Diyos, ang unang nagmahal. Kaya dapat magpasalamat ka. Kaya tumitibok yung puso mo dahil sa pagmamahal ng Diyos. Sino unang nakapagsabi na mamaya patulog yung ibigit ka pa? Wala. So sana magkita pa tayo. Ano ba? Pagpapatawad, hallelujah. Lahat ba makasalanan? Amen. Hindi, pero wala ka sa amen. Lahat tayo makasalanan. Walang dumalang sa misa na banal. Hindi lahat tayo makasalanan. Okay? Sa magandang araw, amen? Amen ba? Hindi tayo magandang araw. Okay? Sa kanya mga parang paggawa sa buhay ng mga tao. Sister, yung magising ka this morning, ano mo ang ginawa mo? Nag-pray. Sister, ano mo ang ginawa mo magising ka ng umaga? Abay, nag-pray ko. Ay, abay. Sister, ano mo ginawa sa magising ka this morning? Nag-pray. Kung na nag-pray, wala din ito wala. Hukas at lahat ko man lang. Okay, prayerful. Okay. Okay. Number 2. Pasalamat para sa isang bagay na nasa buhay sa nakalipas na 24 oras. Sister, ngayong maghapon, ano nangyari? Ano pinamaganda ba sa iyong biyaya na Diyos sa'yo? Ngayong maghapon na ito. Lakas, hallelujah. Brother, ano yung magandang biyaya sa Diyos sa maghapon ito, brother? Okay. Sister, anong magandang biyaya sa Diyos kayo sa maghapon ito? Magandang katawan. Magandang katawan. Sabi na, 24 oras sa dami nangyayari. Okay. Yung makarating ka dito, na naglalakad, prayer meeting pa na. Pero ba naglalakad dito, may hawak na dextrose? Nakapupunta sa prayer meeting. Alam mo, tapos prayer meeting, di ba nakakapit? Pero dahil ito, prayer meeting pa lang yun, dapat maaga ako, amen? Amen. Sino ang unang dumating sa prayer meeting? Okay, sino ang unang dumating? Ang unang dumating sa prayer meeting ay ang Holy Spirit. Amen. Ang Holy Spirit din ang unang umaalis pag late kayo. So, mami, sino late? Ang Holy Spirit, unang dumadating, ay late yung mga tao, makalayas ka na dito, wala ka na mga dito. Ang Holy Spirit yung unang umaalis kapag late ang mga mag-isip na. Kaya kung sabi mo, kapatid, ito ka kasi naliling. Malaki mali. Malalakay ako eh. Alam pa natin ito sa buhay. Okay, number 3. Pumingin ng Diyos na may tiyak na kahilingan. Tandaan mo ulit, sino yung mga kahilingan? O may pangako doon, pumingin sa Diyos. Amen. Lord, magaling mo naman. Ano pa? Pasalamatan Diyos sa pagtulong niya sa ating mga. Sino yung mga answered prayer? Hallelujah. O dapat papasalamat ka naman kay Lord. Ano mga kahilingan niya? At pinagulong niya, papasalamat ka naman. Okay? Ano pa? Okay, 5 dahilan kung bakit kailangan mo ng prayer meeting. Ano yun? Number 1. Ang sama-sama pag-arasal ay nabubulo sa atin sa ibang mga mananampalataya. So, sabay-sabay tayo nag-arasal. Kaya tumayo tayo, di ba? Amen. Sinasang mga kamay, nananangin. Ang problema, pagdating mo dito, darating ka.
Ikaw. Opo. Tatayo. Tatayo. Opo na naman. Tatayo. Makikinig. Opo. Tatayo. Uwi na. Wala man nangyayari sa'yo dito. Ganun ba, Pedro? Dapat pag-tingin ko, prayer dito, ginagaling mo yan. Lagi mo na natin ito ng LSS. Ganun ako. Pagpapalito ko yung mga dito sa LSS na ito. Ngayon, pakakita mo siya ito. Yung after 3 weeks, nakakaya pa ako. Joyful ko, gumagawin pa ako. Buhay ka ito sa magalaw pa ako. Nasiyan tunay. Nasiyan tunay. And next week, umatin ako. Ang buhay ba? Gumagalaw yung katawan ko. Hallelujah. Bakit gumagalaw ang katawan ko? Anong meron? Hanggang nagiging pa sa oras, ako po ang naging head ng music ministry sa aming community. Yes, ako natutunan ng joyful song sa amin. Pero ako yung nag-resign na. Di ba naman? Kaya mo sila. Okay? Number 2. Sabi sa una, sa kalawang ko rito, ililigtas niya kami sa malaking kamatayan, ang patuliligtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kami iligtas sa tulong ng iyong mga panalangin sa gayon. Maraming magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapalan niya sa aming din tugon sa palayan ng marami. Okay, tuloy natin. Number 2, ang sama sa palayan ay nagbunay sa atin ng mga layunin ni Kristo. Ano ba layunin ni Kristo? Layunin. Ano layunin niya sa atin? Iligtas, siyempre, ang mahalin. Okay? Sabi sa unang Tesalonica, mag-alala kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat sa pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo, sa iyong pag-ipag-isa kay Kristo Jesus. Ano ba sabi niya? Mag-alala, hallelujah. Wala pong ba na dito malungkot? Hindi ka ba naman pinasa na po mga tao dito? Bakit kami gano'n? Ang namagbusi ko pala sa hostel ko naman, nakayipog na kayo po ba? Wala naman gagawin ko. Ating mga tayong 10 tayo, sige mo natin na tayo ko dulo-dulo. Kasi pero yung kay Lord God, paano bago sa mga pala? Ano masabi? Manalangin! Amen? Diba nakita sa yung mga kulikay niya? Ang puso ko'y sinudulo sa'yo. Nagpapakumbaba ng susuma. Kinatayo ka niya. Ano naramdaman niya? Wala na. Ano ba? Ay magpasalamat. Sabi, magala. Manalangin, magpasalamat. Okay? Yan ang sama-sama. Ikatlo, ang sama-sama palayan ay isang mabisang pananahan. Hallelujah. Pagsabay-sabay pananahan, mabisa pa ang prayer ito. Hindi. Dapat, Easter, dapat tayo yung prayer warrior. Pakisama mo yung anak ko. Pakisama mo siya. Dapat, sabay pa pananahan kanina. Okay? Ano yun? Kapag tayo darasal, kasama ng ibang mananampalataya, ito ay may magandang resulta. Hallelujah. Kaya pa natin Diyos sa buhay. Sama-sama na namin, mayroong benefits, may answered prayer kagad. Yan yung sama-sama din na namin. Ang sampalan ay mas mabisa, may magandang resulta, answered prayer. Ano ba? Yan, ikatlo. Hindi pa lang. Ikapat, ang sama-sampalayan ay nagpapakita ng ating pagkakaisa bilang mga mananampalataya at pinapayag si Kristo sa mundo. Paano pinapayag si Kristo sa mundo? Ano? Hello? Ano pinapayag si Kristo sa mundo? Nangangalit na po. Siyempre, uy, kasi kung pinapayag pa yung kasi naman kayo dito. Diba? Nag-alaya ka dito na ba? Nag-invite pa kayo? O kayo lang? Kasi yung prayer dito, every Thursday, every Saturday, maganda rito yung prayer sa panalangin dito. That is one way to ipahayag ang ating Panginoon. Okay?
Sabi rito, mga taga-Efeso, ikapin mo mapanatili ang pagkakaisa sa Lord ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng kapayapaan na bubuklo sa inyo. May isang katawan at isang Espiritu, tulad na may isang pag-asa na kayo tawagin ng Diyos. Tinawag pa kayo ni Lord? Kaya kayo nandito eh. Okay? Diba? Yun ang ikaapat, sama-samang pala. Ay, kung mo kopya pa kayo, sorry, mag-bis ba? Mag-bis ba ako? Mag-bis ba? Okay na? Okay lang. Okay na? Picture nyo lang pag okay? Okay. Ang sama sa pananay, nagbubunga ng maraming pagpapala at take note, tinugon ng mga panalangin. Hindi ko, sino yung mga answer prayer? Yan, tinugon yung mga panalangin. Di ba dapat doble mo ang iyong pagdalog ito kasi answer prayer ka. Problema, pag-answer prayer na, by Lord, salamat sa pagtulong mo din natin. Ito naman sana ka doon. Amen? Okay? Ang ataga ko rito pa rin, sa tulong niyong panalangin, sa gayon marami mong kapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Amen? Okay. Yan yung kalima, sama-sama panalangin. Okay? So ito ang beneficio naman. Ano ang 7 benefits? Mas maganda sa English, no? 7 benefits of prayer. Ano yan? Number 1, prayer protects us. Tama ba? Amen ba? Pag nanalangin ka ba, iingatan ka ng Diyos? Amen. Itong maghapon ko, may masawa nangyari sa'yo? Because prayer protects you. Ang sabi nito, awit. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinong taong ako'y ikilalin. Okay? Kapag sila'y tumawag, ano sabi ni Lord? Laging handa ako na sila'y pakinggan. Ito biyaya yun. Tumawag ka si Lord, laging nakikinig sa'yo. Ang problema, pagising mo sa umaga, anong unang ginagawa mo? Anong unang hinahawakan mo? Cellphone. Sino ba na-text ka? Ay, tayo na ba diaper, si sister? Dapat anong ginagawa mo? Manalangin, Lord. Kaya ako, the moment I open my eyes, I will say, Lord, thank you for the gift of life. Lord, salamat ginising mo sa mga Salamat po sa pag-ibig mo sa tuwan. Lord, salamat sa pagkakataon pinaglubo sa akin. Amen? Okay. Aking sasamahan at kung may problema ay, ganda, sasakluluhan. May problema ba? Amen. Amen. Okay. Aking ligtas at ang bawat isa ay paramanan. Sinibibigyan ng galing pala ng mga mamang buhay at nakatitiyak at amoy nila ang aking kaligtasan. Ano ba? Kaya yan. Sister, what's step on number mo? Number 9. Sister, what's step on number mo? Ang haba, ilang digits na ang cellphone numbers? 11. Si Lord, tatlo lang. Aliyanin yun. Jeremiah 33 verse 3. Yung cellphone number niya, tatlong digit lang. Amen. Hindi 0927 po siya. Ang memorize, diba? Si Lord, tatlo lang. Ano sabi niya? Kung manalangin ka sa akin, tutugunin kita. Hallelujah. Grabe mo yung second number ng Lord. Alas na natin mo sa buhay. Manalangin ka na, tutugunin si Lord. Ano sabi? At ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Yan yung second number ng Lord. Jeremiah 33 verse 3. Tatlo lang. Amen. And if you're like to say, focus on that ito, ang iyong i-memorize. Amen. Ano ba? Okay? Sabi natin. Okay. Prayer protect us. Number 2. Prayer gives us peace. Ang panalangin ba ibigay ng kapayapaan? Amen. Nanalangin ka lang. Mas na mas tama yung panalangin mo, ha? Ang panalangin mo, dapat sinuunong mo na yung iba. Yung lagi lang sa'yo. Pag lagi sa'yo, si Lord, ang alam mo, hindi mo ako, laging ginagawa ko, yung panalangin sa'yo mo. Yung iba ay panalangin. Ang panalangin mo rin, iba na ang panalangin. Amen. Ano sabi nito?
Pilipos, huwag kayong mag-ala sa anumang bagay, salit, ilapit sa Diyos ang lahat na pangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. So dapat nagpapasalamat ka rin, hiling ka ng hiling. Hiling ka ng hiling, Lord, thank you, Lord, kailangan ko ito. Dapat may pasalamat. Okay? Kapag ginawa niyo ito, bibigay ka ng Diyos ng kapayapaan na siya magiging sa puso niyo at pag-iisip dahil kayo na kay Kristo Jesus. Yung pangako niya. Okay. Prayer gives us peace. Pagkailan na? Ilan yung kailangan natin? Tatlo. Ilan? 7. Okay. Number 3. Prayer draws us closer to God. Panalangin na ba? Nilalapit ka kay Lord. Ano sabi rito? Santiago, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Yan ay kung lalapit ka kay Lord. Kaya pangako niya ang ganda, no? Lumapit ka sa Diyos at siya lalapit sa iyo. Okay? Prayer draws us closer to God. Number 4, prayer makes you spiritually strong. Amen ba? Kinakatanan ba ngayong buhay spiritual? Amen. Kaya pag bitusot, ano sumasayo ka? Amen. Pag ano naman, tataas ang kamay mo. Sabi mo, iyuyuko mo ang ulo mo. Why? Because prayer makes you spiritually strong. Kahit anong problema yan, kinalalakas ka sa balik ng mga panalangin. So sabi nito, mga awit, si Yahweh lakas ko at kansat, iwala ko sa kanyang kalagap, tutulungan niya ako at pinasasaya sa awitin siya sa namatan ko siya. Kaya na umawit tayo, di ba? So pag-ibig ng awit, kaya papasalamat mo sa kanya. Ano ba? Prayer makes you spiritually strong. Number 5. Prayer heals you from all the pain. Meron bang mga may karamdaman dito? Meron bang mga past life po na meron kang neighbors na body spirits mo? Meron. Meron. Pero sabi, prayer heals you from all the pain. Ano sabi dito? Santiago, may salibang sinuman sa inyo, ipatawag niyo ang matatandang pinuling Iglesia upang ipanalangin siya at pahiran langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. At pa yung prayer mo may faith, okay? Palaksin siya muli ng Panginoon. Amen. So, prayer heals you from all faith. Ilan na lang? Dalawa. Prayer gives you hope. Ang panalangin bibigay ka ng pag-asa. Ano sabi? Mga awit, tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa tanging nasa Kanya, tanging siya naman sa kapagligtas, ang pagtanggol ko ang aking karasas, aking natagupay sa lahat ng oras, ang ligtasan ko aking karanayan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang, siya'y malakas ko ng pagsagalan, aking binubog ng aking kalong. Take note ha, pag-asin tanging nasa Kanya lamang. Nasa Diyos ba pag-asa mo? Amen. Amen. Okay. Prayer gives you hope. Ilan na lang? Ano yung panghuli? Prayer gives you victory. Ang panalangin, tutulong ka upang magtagumpay ka sa buhay na ito, sa iyong mga problema, kapag tutupay mo. Anong sabi? Deuteronomio, sapagat kasama mo ang Diyos mo si Yahweh, siya magpayawan para sa iyo at pagkatagumpayin. Para sa natin sa Diyos. Ang ganda, yun ay kung umaating kayo ng prayer meeting. Sino mo ay katabi mo? Umating ba yan nasa? Okay? Sabi sa mataga ko dito, magpasalamat din sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus Cristo. Ano pa ang Diyos mo? Ating tayo family, yung biyaya ng Diyos, umuhos ng magpapapala. Ano ba? Ano pa ba ito? Okay, prayer gives you victory. Yan ang talaga ng Panginoon sa prayer meeting. Ano natutunan mo? Walang natasan na. Katolik ko. Katolik ko talaga. Dapat 1 year lang prayer meeting. Dapat gusto ba nakakain kayo? Hindi ko makakulong.
Okay. Alam niya awit, bro? Ano ba ito, bro? Okay. Alam niya awit? Okay. Kahit tatayo. Every song may God always bless us with strong mind, strong health, upang patuloy tayo magsisilbi sa ating Panginoon. We will serve the Lord.